King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1477. Sa malalim na yungib ng tigre. Patayin silang lahat. Ang mukha ng Divine Emissary ay walang emosyon na para bang ang pagkamatay ng mga Godlord na ito ay isang walang kabuluhang bagay. Ang mga salita ng Divine Emissary ay naging sanhi ng panginginig ng puso ng lahat ng naruroon. Hindi. Hindi ka mangangahas na patayin kami. Kami ay dalawang 5-star faction ng Chanhae Zone. Puno ng takot ang mukha ng Vermilion Bird Pavilion Master. Hindi niya akalain na ang Third Heaven Godlord na ito ay magsasabi ng ganoong bagay, na nag-uutos sa lahat ng kanilang kamatayan. Kailangang mapagtanto ng isa na mayroong 25-star na paksayon ng Chanhae Zone na kinakatawan dito. Kung mamamatay silang lahat, ang kabuoang lakas ng Chanhae Zone ay lubos na maaapektuhan. Ang sacred land ng Chanhae Zone ay tiyak na mag-aapoy sa galit. Hindi ba natatakot ang mga taong ito sa sacred land? Oo. Ang Godlord's Tyrant Dragon at Heavenly Solitude ay hindi nagulat, tila inaasahan ang sagot na ito. Ang Ninth God Eye ay pinakamahalaga. Ang pansamantalang pagtiyak na ang balita ng pagkuha nila sa Ninth God Eye ay nananatiling isang lihim ay higit na mahalaga kaysa sa hindi pagpukaw sa isang sacred land. Kaya, lahat ng nakasaksi nito ay kailangang mamatay. Masama ang sitwasyon. Nakaramdam ng takot si Godlord Crazy Sword sa kanyang puso. Sa sandaling ito, kahit ang dalawang 5-star faction ng Chanhae Zone ay natatakot, lalo pa ang isang tulad niya, isang Godlord na hindi kabilang sa anumang paksayon. Hindi maganda. Naramdaman ng Vermilion Bird Pavilion Master, ang Swiftwind Gate Master, at lahat ng iba pang Godlords ang hindi nakikitang layunin ng pagpatay sa mga taong ito. Natitiyak nila na talagang nilayon ng Third Heaven Godlord ito na patayin silang lahat. Tumakbo. Agad na sinimulan ng Swiftwind Gate Master na isinaaktibo ang kanyang bloodline at divine power, ang kanyang katawan ay sumabog sa hangin habang siya ay naghahanda na tumakas. Ang iba pang mga eksperto ay nagsimula ring gumamit ng kanilang mga hakbang sa pagligtas ng buhay. Ang paningin ng Third Heaven Godlord na kumikilos ngayon ay malalim na naukit sa kanilang isipan. Kahit na ang lahat ng Second Heaven Godlord na naruroon ay nagtutulungan, hindi pa rin sila makakapantay sa Divine Emissary. Bukod dito, itong Third Heaven Godlord ay mayroon ding makapangyarihang Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude sa kanyang tabi. Ang mga pagkakataon ng tagumpay ay wala. Walang makakaalis. Nanlamig ang mga mata ng Divine Emissary. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, pinakawalan ang una at magulong divine power na nagpakilos sa lahat ng iba pang enerhiya sa mundo. Kaboom! Ang lahat ng enerhiya para sa isang radius na 1,000,000 li ay nanginginig habang kinokontrol ito ng Divine Emissary. Sa sitwasyong ito, ang iba ay nawalan ng suporta ng enerhiya ng mundo at bumagsak sa lakas. Siyempre, hindi pa tapos. Ang Divine Emissary ay pinalamutian ang lahat ng enerhiyang ito sa isang madilim na hadlang na nagselyado sa lugar para sa 1,000,000 li sa paligid ng kanyang sarili. Sa sandaling ito, ang lahat ay natatakan sa gitna ng Burning Heaven Sea. Break. Unang dumating sa barrier ang Swiftwind Gate Master. Pinaikot niya ang kanyang windlaw at divine power at nagpadala ng bagyo ng Asher Swords dito. Boom! Bang! Crash! Ang malakas na pag-atake ng Second Heaven Godlord ay umungol patungo sa hadlang na nilikha ng Divine Emissary. Gayunpaman, bago pa man makalapit ang pag-atake ng Swiftwind Gate Master, nagawang lumunin ng enerhiya ng hadlang ang ilan sa kapangyarihan nito. Ang bagyo ng mga Asher Sword ay sumabog sa hadlang, ngunit naramdaman ng Swiftwind Gate Master na ang bahagi ng kapangyarihan ng bagyo ay nasipsip ng madilim na hadlang. Ang natitirang lakas sa pag-atake ay hindi sapat para buksan ang hadlang. Go! Ang enerhiyang ito na maaaring lumamon at sumaklaw sa lahat ng bagay. Enerhiya ng Primal Chaos. Puno ng pag-aalala ang mukha ng Swiftwind Gate Master. Sa sandaling ito, sa wakas ay natitiyak niya na ang Third Heaven Godlord ay kabilang sa ika-6 na ranggo na lahi ng 10,000 Ancient Races, ang Heaven Mending Race. Sa mga tuntunin ng Origin Energy, ang Heaven Mending Race ay sinasabing nagtataglay ng Primal Chaos Energy, isa sa pinakamalakas na uri ng enerhiya sa 10,000 Ancient Races, na nireranggo sa nangungunang tatlo.
tulad ng inaasahan ng isang divine emissary na sumanib sa bloodline ng heaven-mending race. Ang lakas na ito ay napakalakas. Ang Godlord Heavenly Solitude ay napabuntong hininga sa pagtataka. Ang heaven-mending race ay isang sinaunang bloodline na napakahirap pagsamahin. Ang divine emissary na ito ay nagawang makamit ang 50% fusion sa heaven-mending race bloodline, na nagbigay daan sa kanya na maging isang divine emissary. Swoosh! Swoosh! Ang Godlord Heavenly Solitude at Godlord Tyrant Dragon ay mabilis na kumilos. Ngayong pinigilan na ng divine emissary ang lahat sa pag-alis, kailangan lang nilang tapusin ang lahat. Habang tumatakas sila, nagkalat ang lahat. Ngayong hiwalay na sila, wala ni isa sa kanila ang may kakayahang lumaban sa mga eksperto tulad ng Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude. Siyempre, maaaring gamitin ng Divine Emissary ang enerhiya sa selyadong lugar na ito para umatake kahit kailan niya gusto. Habang umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na pagsabog, sunod-sunod na Godlord ang napatay. Sa tingin mo talaga ang isang tulad mo ay karapat-dapat sa isang ancestral artifact fragment? Pinaputok ng Godlord Tyrant Dragon ang isang itim na dragon ng apoy na lumamon sa Godlord Blue Drain. Boom! Umalis siya, inagaw ang Blazing Hell fragment mula sa kamay ng Godlord Blue Drain. Hindi. Napapaso si Godlord Blue Drain habang sumisigaw siya sa sakit. Ang ancestral artifact fragment na nakuha sa sobrang kahirapan ay nawala, at nawalan din siya ng buhay kasama nito. Nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Ngunit ang lahat ay naayos na. Sa kabilang dulo. Hihihi, Godzillang race, sumunod ka sa akin. Itinoon ng Godlord Heavenly Solitude ang kanyang Eyes of Death kay Tangbay. Isang malungkot na buntong hininga si Tangbay. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang pakikibaka sa ancestral artifact fragment. Ang Ninth God Eye, ang Golden Crow race, ang Destruction Dragon race, at maging ang Third Heaven expert ng Heaven-mending race ay lumitaw. Kahit na ang isang tulad niya na gumugol ng kanyang buong buhay sa isang sacred land ay natagpuan ito ng labis na kapanapanabik. Dahil alam mong hindi mo kayang lumaban, isumite mo na lang. Ngumuso ang Godlord Heavenly Solitude. Sa kanyang pananaw, si Tangbay ay nagbubuntong hininga dahil alam niyang wala siyang kapangyarihan. Kukunin ko ang aking bakasyon. Wala akong oras makipaglaro sa'yo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Tangbay nang lumitaw ang isang anting-anting ng puting ginto sa kanyang kamay. Napabuntong hininga na lang siya dahil napilitan siyang gamitin itong trump card niya. Ang Godlord Heavenly Solitude ay ganap na hindi naiintindihan. Buzz! Ang anting-anting ay kumikislap na may gininto ang liwanag, at pagkatapos ay isang dambuhalang puting kamay na pumuputok ng gininto ang liwanag ang biglang lumitaw. O hindi. Namutla ang Godlord Heavenly Solitude at agad na napaatras. Ang lakas na ipinalabas ng talisman na ito ay pumuno sa kanya ng takot. Boom! Whoosh! Ang higanteng kamay, na may napakalaking kapangyarihan, ay naglabas ng isang daliri. Boom! Bang! Crash! Sa isang iglap, isang butas ang ginawa sa madilim na hadlang. Kasabay nito, ang buong barrier ay naapektuhan ng silang energy na ito at medyo hamina. Ang katawan ni Tangbay ay nababalot ng malakristal na puting divine power, na nagpapataas ng kanyang lakas sa isang bagong antas. Ngunit alam niyang hindi siya dalubhasa sa pakikipaglaban at hindi pa rin katugma sa Divine Emissary. Swish! Naglaho siya sa malayo bilang isang bahid ng liwanag. Pagkatapos tumakas sa isang tiyak na distansya, naramdaman ni Tangbay na walang sumunod, at ginamit niya ang spatial shift upang mabilis na makatakas. Bakit magiging interesado ang Heaven-mending race sa Ninth God Eye? Lubhang nalitaw si Tangbay. Batay sa kanyang nalalaman noong ancient era, ang Heaven-mending race ay isang lahing pacifistic. Ang lahi na ito ay bihirang sumali sa mga salungatan sa mga mapagkukunan. Sa halip, naglibot ito sa fan universe at inayos ang butas sa kalawakan, pinapanatili ang normal na operasyon ng buong fan universe. Hindi niya inaasahan na ang lahi na ito ay talagang lilito at makuha ang Ninth God Eye. Gayunpaman, ang may hawak ng Heaven-mending race na bloodline ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Baka may ibang nangyari. Bumalik sa gitna ng Burning Heaven Sea, malapit sa puwang sa madilim na hadlang.
Aking Panginoon, ang iyong nasasakupan ay walang kakayahan at hayaan siyang makatakas. Kinakabahang sabi ng God Lord Heavenly Solitude. Ayos lang. Ang Divine Emissary ay walang pakialam at tumalikod para umalis. Ang biglaang paggamit ni Tang Bai ng kanyang trump card ay sinira ang special seal ng Divine Emissary at naapektuhan ang lakas ng buong hadlang. Maaari sana niyang sundan si Tang Bai ngayon lang, ngunit kung gagawin niya, lahat ng iba pang tao sa selyadong espasyo ay makakatakas. Ang pagpapalom sa marami para sa kapakanan ng pagkuha ng isa ay malinaw na hindi isang kapaki-pakinabang na kalakalan. Whoosh! Ang Divine Emissary ay mabilis na lumipat sa ibang lugar upang patayin ang mga nakaligtas, isa-isa. Pumunta ka. Matapos ang lahat ng ito, ginamit ng tatlo ang spatial shift para umalis. Ang pakikibaka sa ancestral artifact fragment sa Burning Heaven sisimula ngayon ay naging isang misteryo. Nabalitaan na ang lahat ng mga Godlord na sumunod sa fragment na iyon ay namatay sa loob. Ang bagay na ito ay nagpaalarma pa sa Sacred Land ng Chanhe Zone, na nagpadala ng mga Godlord para mag-imbestiga. Samantala, ang nahuli na si Zhao Feng ay dinala ng tatlo sa hindi kilalang lugar. Pinatay talaga nila ang lahat. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Kahit na tinatakan siya ng Divine Emissary ng isang espesyal na sining, naramdaman pa rin niya kung ano ang nangyayari sa labas. Ang grupo ni Godlord Tyrant Dragon ay walang takot. Pinatay pa nila ang lahat ng nakatataas na miyembro ng dalawang 5-star faction. Bilang karagdagan, sa sandaling mahuli siya ng Divine Emissary, naramdaman ni Zhao Feng na ang lahat ng kanyang enerhiya ay hinihigop ng madilim na gloomy na kanyang bilangguan. Ito ay tiyak na dahil dito na ang Divine Emissary ay nagpapahinga sa kanyang bantay sa paligid ni Zhao Feng. Siyempre, kahit na nahuli si Zhao Feng at natuyo ng Divine Power, hindi siya nataranta. Ito ay dahil may paraan si Zhao Feng para makatakas. Ang Thought Teleportation. Ito ang natatanging kakayahan ng Dream God Eye. Tanging ang Dream Energy at Thought Power lang ang kailangan para magamit ito. Walang nagmamadali sa ngayon. Tingnan natin ang kanilang paksayon at mang-alap ng ilang impormasyon. Hindi nagmamadaling umalis si Zhao Feng. Ang paksayon sa likod ng Godlord Tyrant Dragon ay napakalakas at tila patay na sa pag-asang makuha ang 9th God Eye. Ang ganitong paksayon na susunod kay Zhao Feng ay magpapahirap sa kanya na magpahinga ng maluwag. Ang mahalaga, wala siyang alam tungkol sa paksayon na ito. Kaya, binalak ni Zhao Feng na pumasok sa kuwebo ng tigre at tingnan kung ano ang nangyayari. Kahit na ang kaunting pag-unawa sa paksayon na ito ay gagawing mas madali ang pakikitungo. Makalipas ang isang araw, dumating ang tatlo sa isang ilang na lugar. Naglalagay sila ng isang array. Sa loob ng madilim na bola, pinagmasdan ni Zhao Feng ang labas ng mundo. Pagkalipas ng 3 araw, natapos ang array at nagbukas ng isang misteryosong daanan. Dinala nila si Zhao Feng sa ibang lugar. Saan ito? Pinagmasdan ni Zhao Feng ang lahat ng kakaibang bagay sa paligid niya. Ito ay isang ethereal na mundo, ang kalangitan na may tuldok na puting ulap. 3 malalaking bundok ang lumutang sa walang hangganang kalangitan. Hindi mabilang na mga gusali ang makikita sa malalawak na bundok na ito. Sa isang sulyap, tila ang bundok ay ginawa mula sa makakapal na koleksyon ng mga gusali. Mga gusali ng legacy race ng langit. Nagulat si Zhao Feng. Oo, ang 3 malalaking bundok na ito ay natatakpan ng mga gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang mga gusaling ito ay mas maringal at katanji tangi kaysa sa mga gusaling nakita niya sa lungsod ng Heaven's Legacy Race, at lahat ng mga ito ay kaaya-aya sa mata, na nagpapakita ng iba't ibang uri ng estilo. Napakalaki at kumpletong mga gusali ng Heaven's Legacy Race. Maaaring ito ay. Biglang may naisip si Zhao Feng na walang katotohanan. Mayroong ilang dosenang maliliit na squad ng mga barkong pandigma na nagpapatrolya sa paligid ng 3 bundok na ito. Ang lahat ng mga barkong ito ay pinamamahalaan ng mga automaton, na ang pinakamahina sa kanila ay maihahambing sa rank 7 Godlord. Magalang na tinatanggap ang Divine Emissary. Ang lahat ng mga automat ay lumuhad sa isang tuhod at tumawag. Ang Divine Emissary ay diretsyong lumipad patungo sa bundok sa gitna. Napakalaki ng bundok na ito. Habang papalapit sila,
Kahit ang Dream God Eye ni Zhao Feng ay hindi makita ang gilid ng tuktok na ito. Ilang sandali pa, ang Divine Emissary ay pumasok sa isang itim na palasyo sa tuktok ng bundok. Bumalik ka na. Ilang sandali pagkatapos ng pagdating, umalangaw-ngaw ang isang napakalinaw na boses. King of Gods, Kabanata 1478. Mahiwagang paksayon. Bumalik ka na. Ilang sandali matapos makapasok sa bulwagan, isang ethereal na boses ang umalangaw-ngaw. Ungol ng Divine Emissary. Buzz. Biglang lumitaw ang mga puting alon sa kanyang harapan, dahan-dahang bumubuo ng isang pabilog na daanan. Dinala ng Divine Emissary si Zhao Feng, God Lord Tyrant Dragon, at God Lord Heavenly Solitude sa palasyo. Madilim ang ilaw sa palasyo, at mayroon lamang isang nakaitim na matanda sa loob na tila karaniwan. Pinarangalan na Divine Emissary. Magalang na tumawag ang God Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude. Sa nangyari, ang nakaitim na nakasuot na elder na ito ay isa ring Divine Emissary. Ngunit hindi man lang nasulyapan ng matanda ang dalawa, tila hindi pinapansin ang kanilang pag-iral. Mukhang nagtagumpay si Brother Beiming sa pagkuha ng Ninth God Eye. Ngumiti ang nakaitim na matanda. Ang taong nakahuli kay Zhao Feng ay tinawag na Beiming Hui. Ang Divine Emissary ay isang titulo lamang. Isang First Heaven lamang. Sa pagkilos ng Diyos na ito, natural lang na siya ay nahuli. Mataray na sagot ni Beiming Hui. Sa katotohanan, gayunpaman, siya ay medyo malungkot. Habang hinuhuli si Zhao Feng, talagang nawalan siya ng isang makapangyarihang subordinate. Hayaan mong tingnan ko itong Ninth God Eye. Nakatuon ang mga mata ng matanda sa madilim na globo sa tabi ng Beiming Hui. Buzz. Sa pag-iisip mula sa Beiming Hui, ang selyo sa paligid ni Zhao Feng ay unti-unting kumalat. Si Zhao Feng ay lumitaw sa napakaitim na palasyo. Bagamat kakatanggal lang ni Beiming Hui ng selyo, walang intensyon si Zhao Feng na tumakas. Malalim siya sa base ng kaaway. Sa pagpasok, naramdaman niya ang hindi bababa sa 10 God Lord Aura. Bilang karagdagan, ang nakaitim na nakasuot na elder na ito ay mas hindi maarak ni Zhao Feng kaysa sa Beiming Hui. Sa harap ng dalawang Divine Emissaries na ito, hindi siya nakipagpunyagi o lumaban. Pumikit siya habang sinusubukang alalahanin ang bawat posibleng detalye. Dahil nasa loob siya ng kuweba ng tigre, natural na kailangan niyang alamin ang totoong mukha ng misteryosong paksayon na ito. Hihihi, wala kang dapat ikatakot. Ligtas ka na sa ngayon. Napangiti ang matanda habang magiliw na sinabi. Si Zhao Feng ay agad na namangha. Hindi ganito ang pakikitungo ng isang bilanggo. Pakiramdam niya ay tinatrato siya ng matanda na ito na parang isang kakilala na ilang beses na niyang nakilala. Kung hindi niya alam na ang lalaking ito ay pagkatapos ng Ninth God Eye, maaaring talagang naramdaman ni Zhao Feng na siya ay ganap na ligtas. Pagkatapos sabihin ang mga salitang iyon, ang nakaitim na nakasuot na elder ay tumitig ng malalim sa kaliwang mata ni Zhao Feng na parang sinusubukang makita ang mga lihim nito. Pinagmamasdan din ni Zhao Feng ang matanda. Sa pamamagitan ng kanyang Dream God Eyes see-through na kakayahan, natuklasan ni Zhao Feng na mayroong isang lubhang nakakatakot na enerhiya na nakatago sa loob ng katawan ng nakaitim na nakasuot na elder. Bukod dito, ang enerhiya na ito ay lubhang komplikado. Kahit na tinitingnan ito, hindi pa rin maintindihan ni Zhao Feng. Tila naramdaman ng nakaitim na nakasuot na elder na may natuklasan si Zhao Feng tungkol sa kanya. Tulad ng inaasahan ng Ninth God Eye. Malalim na ngumiti ang matanda bago tumalikod para umalis. Buzz. Agad na kumilos si Beiming Hui, na nagpakawala ng madilim at magulong enerhiya na muling nagselyo kay Zhao Feng. Hintayin natin ngayon. Ang iba pang mga Palace Kings, Divine Emissaries, at maging ang Protector ay darating. Ang nakaitim na matanda ay tumingin kay Beiming Hui at sa kanyang mga nasasakupan. Ibang Divine Emissary. Nagulat si Zhao Feng. Mula sa mga salita ng matanda ngayon, mayroon pa ring mga Divine Emissaries bukod sa dalawang ito. Kailangang mapagtanto ng isa na ang mga Divine Emissaries ay mga top-class na Third Heaven God Lords. Mayroong ilang mga ganoong individual dito. Makalipas ang kalahating araw, isang taong nababalot ng pulang ilaw ang dumating sa bulwagan. Unti-unting pumasok ang mga miyembro. Napakaraming eksperto. Natigilan si Zhao Feng.
Sa oras na ito, 15 God Lord ang dumating sa palasyong ito. At bukod sa nakaitim na matanda, may 4 na iba pa sa antas ni Baminghui. Halos lahat ng mga taong ito ay nagtanong kay Baminghui kung nakikita nila ang Ninth God Eye, ngunit lahat sila ay tinanggihan. Mula dito, makikita na ang nakaitim na nakasuot na elder ay may medyo espesyal na katayuan. Sa panahong ito, nagawang makinig ni Zhao Feng sa mga pag-uusap na isinasagawa sa pagitan ng mga eksperto sa loob ng palasyo. Natuklasan niya na ang mga individual tulad ng Godlord Tyrant Dragon at Godlord Heavenly Solitude ay ang Palace Kings na binanggit ng nakaitim na nakasuot na elder. Ang mga Palace Kings na ito ay nanirahan sa mga paksayon na kilala bilang Defying Palaces. Mayroong 9 sa mga paksayon na ito, kasama ang Demon-Defying Palace ng Godlord Tyrant Dragon na isa sa kanila. Sa ibaba ay ang Heaven Halls, kung saan mayroong 18. Ang Heavenly Demon Hall na pinuntahan noon ni Zhao Feng ay isa sa mga ito. Habang mas naiintindihan niya, mas nabigla si Zhao Feng. Gaano kalaki ang pangkat na ito? Kung tama ang kanyang hula, ang 18 Heaven Hall ay malamang na ipinamahagi sa 18 zone ng Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi niya akalain na magkakaroon ng paksayon na kumalat sa buong Ancient Desolate Realm of Gods. Ito ay sobrang nakakatakot. Ang 18 Heaven Hall ay katumbas ng 18 peak 4-star factions habang ang 9 na Defying Palaces ay parang 9 na 5-star factions. Biglang tumayo ang lahat ng miyembro ng palasyo at tumingin sa labas. Swish! Isang malaki at kahanga-hangang matanda ang biglang lumitaw sa palasyo. Nakayuko siya at nakakuba. Ang kanyang balat ay kasing gaspang ng balat ng 1,000 taong puno at natatakpan ng kakaiba at simpleng mga tato. Bagamat mahirap gawin ang mga ito, ang isang sulyap ay sapat na upang maakit, at parang nakikita ng isa ang lahat ng uri ng kakaiba at misteryosong bagay sa loob nila. Ang matanda ay may malalim at walang hangganang mga mata, at ang kanyang puting balbas ay umaabot sa lupa. Magalang na tinatanggap ang Lord Protector. Lahat ng Godlord experts sa palasyo ay yumuko. Masasabi ni Zhao Feng na ang karamihan sa mga tao sa palasyo ay nakadama ng taos-pusong paggalang sa Protector na ito. Protector. Nagulat si Zhao Feng. Ito ay maliwanag na ang Protector na ito ay may mas mataas na katayuan kaysa sa Divine Emissaries. Ang mga Divine Emissaries ay mga namumukod-tinging Third Heaven Godlords, kaya anong uri ng lakas ang taglay ng Protector na ito? Nakatuon ang tingin ng Protector sa Dark Sphere na naglalaman ng Zhao Feng. Nang tumingin si Zhao Feng sa kanyang mga mata, medyo na-hypnotize siya. Kasabay nito, pakiramdam niya ay medyo nalantad ang mga sikreto niya. Paano ito nangyari? Naalarma si Zhao Feng. Bihira siyang magkaroon ng ganitong pakiramdam. Kailangang mapagtanto ng isa na kahit isang Eye of Destiny na kapareho ng antas ay hindi makikita ang alinman sa kanyang mga lihim. Dumating na ang karamihan sa mga miyembro. Maraming tao sa 9 na Palace Kings at ang Divine Emissaries ang hindi makakarating. Ang katawan ng Protector ay kumislap, at siya ay nagpakita sa nakataas na plataporma ng palasyo. Inilabas niya ang isang daliri, nagpadala ng bola ng Heaven's Legacy Race na mga karakter na bumababa sa maliit na globo na naglalaman ng Zhao Feng. Sa sandaling ito, natuklasan ni Zhao Feng na wala siyang nakikita o naririnig. Ang Ninth God Eye ay nakunan na. Nakagawa kami ng karagdagang pag-unlad sa aming layunin. Ang Protector ay tila nasa sabik. Sa sandaling ito, ang lahat ng miyembro sa palasyo ay may pananabik sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang aming madalas na mga operasyon upang makahanap ng impormasyon sa Ninth God Eye ay naging dahilan upang mapansin ng ilang sacred lands at mga lihim na paksayon. Sinimulan ng nakaitim na matanda ang kanyang ulat. Natural na imposible para sa isang napakalaking paksayon na gumana ng buong lihim. Gayunpaman, si Zhao Feng ay talagang natigilan na ang napakalaking paksayon ay nagawang manatiling napakahusay na nakatago. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Tungkol sa Ninth God Eye, ang Heaven Lord ay gagawa ng personal na pagbisita. Sa ngayon, aayusin muna natin ang ibang usapin. Ngumiti si Protector. Ang kamahalang Heaven Lord. Nagulat ang lahat, naging seryoso ang mga ekspresyon nila. Hindi ko akalain na mabubuhay ako ng sapat para makita ang kamahalang Heaven Lord. Ang Godlord Heavenly Solitude ay hindi kapanipaniwalang nasa sabik.
Sa loob ng pangkat na ito, palagi niyang naririnig ang tungkol sa Heaven Lord na ito, ngunit hindi pa niya ito nakilala. At ngayon, dahil sa koneksyon niya sa Ninth God Eye, malapit na niyang makita ang Heaven Lord. Napakakaunting mga tao ang dapat na nakakaalam na ang Ninth God Eye ay nakuhanan. Maging si Tangbay, na nakatakas sa araw na iyon, ay hindi pa nagpahayag ng balitang ito. Ito ay dahil sigurado siya na ang paksayon sa likod ng Godlord Tyrant Dragon ay binabantayan na siya ngayon. Kaya naman, hindi niya inilantad ang kanyang pagkakakilanlan at nagpas siyang maghintay man lang hanggang sa makabalik siya sa Sacred Land bago magsalita tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, sa isang liblib na lugar sa kanluran ng Ancient Desolate Realm of Gods, kakaunti ang nakakaalam nito at nabigla. Ang liblib at lihim na lugar na ito ay isang lupain ng mga luntiang burol at malinaw na tubig, na nababalot ng matagal na hamog. Sa kaibuturan ng lupaing ito na nababalot ng fog ay maraming anim na panig na tore. Kung narito si Zhao Feng o Zhao Yufei, tiyak na mararamdaman nila na ang anim na panig na tore na ito ay medyo katulad ng Six Warlock Divine Tower ng Azure Flower Continent. Gayunpaman, sa laki lamang, ang mga tore na ito ay 100 beses na mas malaki kaysa sa Six Warlock Divine Tower. At sa loob ng mga tore na ito, ang mga dingding ay natatakpan ng mga karakter ng Heaven's Legacy Race at lubhang misteryosong mga guhit na puno ng malalim at katanji tanging kahulugan. Kabilang sa mga anim na panig na tore na ito ay isang abnormal na malawak at kahanga-hanga, isang itim na tore na tila nasa gitna ng mundo. Swish! Swish! Maraming nasa katanghaliang gulang at matatandang nakasuot ng itim na damit ang lumilipad sa paligid ng anim na panig na tore na ito. Lahat sila ay may pag-aalala sa kanilang mga mukha habang sila ay nagmamadali patungo sa madilim na tore na iyon sa gitna. Anong gagawin natin ngayon? Nakuha na nila ang Ninth God Eye. Grabe ito. Lord Chanwo, ang iyong nasasakupan ay may dapat iulat. Ilang matatandang may malakas na aura ang nakatayo sa pinakamataas na palapag ng itim na tore. Whoosh! Lumiwanag ang isang silver light sa gitna ng sahig. Lumitaw ang malabo na puting figure ng isang babae. Ang babaeng ito ay may mukha ng kalmado at ganap na kagandahan, ang kanyang malalim at tahimik na puting mga mata ay tila nakikita ang lahat ng bagay sa mundo. Sa pamamagitan lamang ng pagtayo roon, ang babae ay naglabas ng hindi maarok at ethereal na aura. Ang maraming pantas na naruroon ay nabigla. Isang malaking kulay pilak itim na pusa ang tumatamlay sa balikat ng babae. Mo. Ang tamad na pusa ay biglang nagmulat ng mga mata, humikab, nagunat ng katawan, at nagpakawala ng mahaba at kakaibang sigaw. Shinksen, nasaan si Lord Chanwo? Isang kulubot na matanda ang humakbang at dahan-daang nagtanong. Malapit nang dumating si Grandmaster. Mahinahong sagot ng babaeng nakaputing damit, at pagkatapos ay pumunta siya sa gilid at umupo. Ngunit ang bagay na ito ay sadyang napaka-importante para sa sino man na makapagpahinga. Ha! Nagkamali tayo ng kalkula. Nakuha nila ang Ninth God Eye. Kailangan nating kumilos. Nag-aalala silang nag-uusap sa isa't isa. Kung hahayaan natin si Yu Tianxo na sumanib sa Ninth God Eye, hindi may isip ang kahihinatnan. Ang pagbanggit kay Yu Tianxo ay naging sanhi ng paghinto ng lahat sa silid, iba't ibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Puot, paghanga, takot. Makakapagdesisyon lang tayo kapag dumating na si Lord Chanwo. Deklare ng kulubot na matanda. King of Gods, Kabanata 1479. Ang pangako ng Heaven Lord. Habang nakikinig si Liu Qingxen sa mga pag-uusap ng mga pantas sa tore, kumislap ang kanyang mga mata sa pagkabalisa at pagdududa. Sa sandaling ito, buzz. Ang mga mahiwagang pattern ng bituin ay lumitaw sa ika-49 na palapag, hindi nakikitang mga alon ng enerhiya na umaagos sa buong mundo. Ilang sandali pa, may lumitaw na figure sa gitna. Ang figure ay puting buhok na matanda, ang kanyang balbas ay umaabot sa sahig, ang kanyang figure ay malaki at kahanga-hanga. Sa kanyang likod ay isang mabigat na kulay abo na shell kung saan inukit ang mga sinaunang at misteryosong mga inscription na tila na puno ng mga misteryo ng mundo. Sa pamamagitan pa lamang ng pagtayo roon, naglabas na siya ng isang time-worn aura. Para siyang isang taong naroon sa simula ng lahat at umiral hanggang sa kasalukuyan.
Pagbibigay galang kay Lord Chanwo. Ang mga makapangyarihang pantas sa ika-49 na palapag ay yumuko lahat. Grandmaster. Tumayo din si Liu Qingxen. Lord Chanwo, ang Ninth God ay. Ang kulubot na elder ay nagtaas ng ulo at agad na sinabi. Alam ko na. Mahinahong sabi ni Yu Chanwo, ang kanyang sinaunang at pagod na boses ay tila nanggaling sa ibang space-time. Tumahimik ang mga pantas at bumaling kay Yu Chanwo. Dahil alam na ni Lord Chanwo ang lahat, ano ang susunod nilang gagawin? Qingxen, ano ang nakita mo? Ibinaling ni Yu Chanwo ang kanyang matalinong mga mata kay Liu Qingxen at nagtanong. Lumingon din ang ibang pantas kay Liu Qingxen. Walang pag-aalinlangan na alam na ni Liu Qingxen ang tungkol sa nangyari sa Ninth God Eye, ngunit tila naayos na niya ang sarili. Grandmaster, marami akong nakikitang magkahiwalay na larawan at pahiwatig. Nagsimulang umikot ang mga mata ni Liu Qingxen, na nagmumula sa kakaibang alon na pumasok sa isip ni Yu Chanwo. Ang Grandmaster ni Liu Qingxen ay ang 6 Warlock Divine Sage ng Continent Zone. At ang 6 Warlock Divine Sage ay isa talaga sa mga clone ni Yu Chanwo. Ang 6 Warlock Divine Sage ay kagustuhan ni Yu Chanwo, kaya tinawag pa rin siya ni Liu Qingxen na Grandmaster. Ipinikit ni Yu Chanwo ang kanyang mga mata, at ang kanyang aura ay tila ganap na naglaho. Ang itim na tore ay naging ganap na tahimik. Alam ng lahat ng pantas na sinimulan ni Lord Chanwo ang kanyang mga panghuhula. Pagkaraan ng mahabang panahon, binuksan ni Yu Chanwo ang kanyang mga mata. Ang Ninth God Eye ay nagtataglay ng isang tadhana na mahirap unawain. Kahit na siya ay isang sitwasyon ng tiyak na kamatayan, may posibilidad pa rin na gawing kapalaran ang Bane. Nang marinig ang mga salita ng kanyang Grandmaster, bahagyang lumuwag ang kilay ni Liu Qingxen. Natural na naiintindihan ng ibang pantas ang sinasabi ni Lord Chanwo, ngunit dahil sa kahalagahan ng bagay na iyon, nahirapan silang magpahinga. Gayunpaman, kailangan din nating gumawa ng kaunting bagay. Nakatingin si Yu Chanwo sa malayo, ang kanyang mga mata ay tila nakakakita ng mga bagay na mahirap makita ng ordinaryong tao. Sa kabilang banda, biglang nakita ng nakakulong na si Zhao Fang ang sitwasyon sa palasyo. Mukhang tapos na ang pag-uusap nila. Tinitigan ni Zhao Fang ang mga miyembro sa palasyo. Bagamat hindi pa siya nakapunta sa maraming sacred lands, tinansya niya na kahit ang middle at upper echelon na miyembro ng isang sacred land ay hindi makakapagkumpara sa misteryosong paksayon na ito. Dalhin mo siya. Utos ng protector. Kinuha ni Beiming Hui si Zhao Fang at naghanda na umalis sa palasyo. Ngunit sa sandaling ito, ang protector ay biglang tumayo, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Dumating na ang kamahalang Heaven Lord. Heaven Lord. Nang marinig ni Zhao Fang ang titulong ito, hindi niya maiwasang manginig sa hindi maipaliwanag. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang tinatawag na Heaven Lord ang pinuno ng pangkat na ito. Ngunit sa oras na ito, umalis na si Beiming Hui kasama si Zhao Fang. Matapos gumawa ng maraming pagliko, dumating ang Beiming Hui sa isang napakalaking selyadong espasyo. Pagkatapos ihagis si Zhao Fang sa loob, umalis siya. Heaven Lord. Anong klaseng tao siya? Si Zhao Fang ay labis na mausisa. Kanina, handa siyang umalis gamit ang thought teleportation, ngunit ngayon, nagpa siya si Zhao Fang na manatili ng kaunti pa. Nagpatuloy si Zhao Fang upang suriin ang kanyang paligid, tinitingnan ang bawat detalye. Bumalik sa napakaitim na palasyo, dahan-daang pumasok ang isang kahanga-hanga at tuwid na matanda na nakasuot ng puting damit. Lahat ng tao sa palasyo ay nakatutok sa lalaking ito. Ang matanda ay may kalmado at patag na aura, at ang kanyang marangal na mukha ay naglalaman ng isang pahiwatig ng init at pagmamahal habang ang kanyang katawan ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na estilo. Ito ba ang kamahalang Heaven Lord? Kahit na ang elder na ito ay tila hindi kawili-wili, kahit na karaniwan, naramdaman ng God Lord Heavenly Solitude na nanigas ang kanyang buong katawan, at hindi man lang siya ng ahas na huminga ng masyadong malakas. Kagalang-galang na Heaven Lord, pakiusap. Malis ang protector sa kanyang sariling upuan at tumayo sa gilid. Ngayon lang natitiyak ng mga Palace Kings na ang taong ito ay tunay na maalamat na Heaven Lord. Ang mga Divine Emissaries sa kabilang banda ay may mga pagpapahayag ng lubos na paggalang at pagsamba sa buong oras na ito.
Mahusay kayong lahat sa matagumpay na pagkuha ng Ninth God Eye. Ang Heaven Lord ay nagsalita sa isang mainit at magnetic na boses. Bahagyang itinaas ni Bame Inghui ang kanyang ulo sa pagmamalaki. Ang God Lord Tyrant Dragon at God Lord Heavenly Solitude ay halos naglabas ng kagalakan sa kanilang mga mukha. Ang Protector ay nagpatuloy na iulat ang ilan sa mga mas mahalagang bagay sa Heaven Lord. Nang matapos ang komperensya, muling tumayo ang Heaven Lord. Nakuha na ang Ninth God Eye. Ang ating layunin ay hindi malayo. Ang mga mata ng Heaven Lord ay tumitig sa walang katapusang kawalan, tila nakikita kung ano ang hindi nakikita ng iba. Nang makaalis na ang lahat ng Palace Kings, sa wakas ay nagulat ang Protector. Batay sa aming kasalukuyang pagsusuri, kung direkta naming sakupin ang Ninth God Eye, ang mga pagkakataon na magtagumpay ay hindi man lang umabot sa 10%. At kung maghahanda tayo para sa seizure right? Medyo nabalisa ang Heaven Lord habang nagtatanong. Wala pang 30%. Ang sabi ng Protector pagkatapos ng ilang pag-iisip. 30% ay napakababa pa rin. Pagkatapos ng lahat, ang Ninth God Eye ay natatangi. Kung nabigo sila, wala nang susunod. Ano ang rate ng tagumpay kung kusang ibibigay niya ito? Nanatiling kalmado ang Heaven Lord. Ito ay tila nasa loob ng lahat ng inaasahan. Kung ibibigay niya ito sa kanyang sariling kalooban, ang antas ng tagumpay ay tumataas sa higit sa 60%. Ang mga mata ng Heaven Lord ay kumislap sa balitang ito. Pupunta ako at makikipag-chat sa kanya. Pagkasabi nito, naglaho ang Heaven Lord. Sa loob ng isang maluwang na silid na gawa sa metal, si Zhao Feng ay nasa kalagitnaan ng pagmamasid kung paano nabuo ang kanyang kapaligiran. Biglang may lumitaw na figure sa daanan sa harapan niya. Sinong nandyan? Naalarma si Zhao Feng sa puting damit na figure. Wala siyang naalalang nakakita ng ganoong individual sa napakaitim na palasyo. Bukod dito, hindi nakikita ni Zhao Feng ang lalaking ito. Gayunpaman, ang elder na ito ay walang puot at kahit na may ngiti sa kanyang mukha. Kakaiba, ang ngiting ito ay nagparamdam kay Zhao Feng ng hindi maipaliwanag na pagmamahal at pagpapalagayang loob. Handa ka bang makipagtulungan sa pagbibigay ng Ninth God Eye? Ang matanda na nakasuot ng puting damit ay diretso sa punto. Imposible. Naramdaman ni Zhao Feng na may kakaiba, ngunit ang kanyang tugon ay mabilis at matatag. Ipinapayo ko sa iyo na pag-isipan ito ng mabuti. Bagamat taglay mo ang Ninth God Eye, hindi ka pa ganap na nag-mature, at ang God Eye ay hindi pa rin buo. Sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, hindi mo magagamit ang tunay na kapangyarihan ng God Eye. Ang matanda na nakasuot ng puti ay dahan-daang lumapit, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kaliwang mata ni Zhao Feng habang siya ay nakangiti. At paano naman? Medyo nagulat si Zhao Feng. Paanong ang isang makapangyarihang paksayon ay magpadala lamang ng isang matandang tulad nito upang akitin siya? Bilang karagdagan, kasama ang Ninth God Eye, nagawa niyang makamit ang isang kahangahangang rate ng pag-unlad. Kung bibigyan pa siya ng kaunting oras, tiwala si Zhao Feng na kakaunti na lang ang natitira na susubukan na agawin ang Ninth God Eye mula sa kanya. Nakita mo na rin. Ang paksayon sa ilalim ng aking kontrol ay maihahambing sa isang sacred land habang ikaw ay kasalukuyang walang iba kundi karne sa cutting board. Patuloy ng matanda na nakasuot ng puting damit. Si Zhao Feng ay namangha. Ang taong ito ay ang Heaven Lord na binanggit ng Protector. Bakit pa niya sasabihin na ang paksayon na ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol? Hindi kailanman naisip ni Zhao Feng na ang isang ordinaryong mukhang elder ang magiging pinuno ng napakalaking paksayon, at kakausapin niya ito ng mahinahon. Dahil iyon ang kaso, bakit ka nag-aaksaya ng oras sa pakikipag-usap sa akin? Agad na tanong ni Zhao Feng. Talagang wala siyang lakas para makipaglaban sa misteryosong paksayon na ito. Hindi bababa sa ibabaw, dalawa lang ang pagpipilian niya. Isumite o mamatay. Pero kung ganoon nga talaga, hindi na sana pumunta dito ang matandang ito para makipag-ayos. Sana ay kusang loob mong ibigay sa akin ang Ninth God Eye. Walang pag-aalinlangan na ipinahayag ng Heaven Lord. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Zhao Feng, ayon sa teorya ay wala siyang ibang pagpipilian, ngunit may pagkakataon na handang ibagsak ni Zhao Feng ang lahat kasama niya. Hindi ko maibibigay sa iyo ang Ninth God Eye.
Agad na tumanggi si Zhao Feng, ang kanyang paninindigan ay hindi sumusuko. Ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay tila nagsasabi sa Heaven Lord na kung susubukan niyang sakupin ang God Eye, mas gugustuhin ni Zhao Feng na sirain ito. Ito ang betting chip ni Zhao Feng. Ang Ninth God ay nakailangan ng kabilang partido ay kasalukuyang nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sa pamamagitan ng paghahatid ng mensaheng ito, tiniyak ni Zhao Feng na hindi siya sasalakayin ng kabilang partido. Ang pag-agaw sa Ninth God Eye ay hindi magbabante sa iyong buhay. Bilang karagdagan, personal kung nagustuhan ka. Kung ibibigay mo ang Ninth God Eye, maaari kang maging isang pangunahing miyembro na may status na kapantay ng isang Divine Emissary. Ang Heaven Lord ay hindi nagulat at nagpatuloy sa pagsasalita. Ang Heaven Lord noong una ay ipinaliwanag ang dahilan ng kanyang pagbisita at ipinakita ang kanyang kapangyarihan. Ngayon, nagsimula na siyang mag-alok ng mga insentibo. Namula ang mukha ni Zhao Feng. Ang katayuan ng isang Divine Emissary sa pangkat na ito ay kitang-kita, at ang mahiwagang paksayon na ito ay may lakas na katumbas ng isang sacred land. Ang maging miyembro ng mataas na echelon ng gayong makapangyarihang paksayon ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon na makukuha lamang sa pamamagitan ng swerte. Ngunit ang betting chip ni Zhao Feng ay ang Ninth God Eye. Ang insentibo na ibinigay ng Heaven Lord ay hindi masyadong malaki kung ikukumpara. Siyempre, masisiguro ko rin na ang iyong lakas ay mabilis na maaabot ang antas ng Divine Emissary, marahil ay umabot pa sa antas ng God King. Pagkatapos ng lahat, ang Ninth God Eye ay hindi nakikitang binabago ang lahat tungkol sa iyo. Kahit na mawala sa iyo ang Ninth God Eye sa puntong ito, magkakaroon ka pa rin ng potensyal na maging isang God King. Ang Heaven Lord ay nagsalita sa casual na tono na para bang ang lahat ng kanyang inilalarawan ay napakasimple. God King. Ang mga mata ni Zhao Feng ay nalilito. Ang alok na ginawa ng Heaven Lord ay talagang hindi kapani-paniwala. Sa pamamagitan ng voluntaryong pagbibigay ng Ninth God Eye, maaari siyang maging bahagi ng upper echelon ng paksayon na ito at maging isang top-class expert ng Ancient Desolate Realm of Gods, isang God King. Kung talagang nasa desperado si Zhao Feng na walang paraan para makalabas, ang pagbibigay ng Ninth God Eye ay talagang ang pinakamatalinong pagpipilian. Bilang kabayaran sa pagkawala ng bloodline ng Ninth God Eye, maaari din kitang payagang pumili sa alinmang bloodline sa nangungunang 10 sinaunang lahi. Habang tumatakbo ang isip ni Zhao Feng, nag-alok ang Heaven Lord ng isa pang nakakagulat na insentibo. Alinman sa nangungunang 10 sinaunang bloodline. Kailangang mapagtanto ng isa na, sa mata ng mga karaniwang tao, ang nangungunang 10 sinaunang bloodline ay gawa-gawa at pinakamataas na bloodline, na hindi kapani-paniwalang bihira. At ngayon, ang matandang ito ay nangako kay Zhao Feng ng isang bloodline ng ganitong antas. Kung si Zhao Feng talaga ang pipili, tiyak na pipiliin niya ang numero 1 ancient race. Gayunpaman, kapag nagsasama sa isang bloodline pagkatapos ng kapanganakan, ang pagiging tugma ay magiging napakababa. Naalala ni Zhao Feng na nagawa lamang ni Yu Heng na makipag-ugnay sa 20-30% ng bloodline ng ancient race. Matapos sabihin ang lahat ng ito, ang Heaven Lord ay mahinahong tumitig kay Zhao Feng. Nagtitiwala siya na walang sino man ang may kakayahang tumanggi sa gayong mga insentibo. Ang posisyon ng Divine Emissary, God King cultivation na nasa tuktok ng Third Heaven, at isang pagpipilian ng bloodline mula sa alinman sa nangungunang 10 sinaunang lahi.